Oklahoma City Thunder. Well, as we all know, nagsimula na nga pong gumalaw ang team na ito noong nakaraan sa pagkuha nila kay Alex Caruso kapalit ni Josh Giddey. Win-win situation nga ito both team dahil bata pa rin naman si Giddey at we can say na marami pa itong may papakita sa Chicago Bulls. Habang kay Alex Caruso naman, no question, hinug na nga ang gwardyang ito. Paniguradong malaki ang impact niya both offense and defense at eto rin naman ang kulang at hinahanap ng OKC Thunder, backcourt defender. Imagine Shai Gilgeous-Alexander plus Alex Caruso with Chet Holmgren sa ilalim. Perfect combination ito sa papel. Pero ang tanong, perfect fit nga ba ito sa kanilang playing style ng OKC Thunder? Tara na't pag-usapan natin yan at talakayin ang inilabas na trade proposal sa pagitan ni Klay Thompson at Paul George. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Unahin natin ngayon pag-usapan mga ka-one stories ang batang team ng OKC Thunder. Dahil nga sa ginawang trade move noong nakarang araw kay Alex Caruso, we can say na lumakas ngayon ang backcourt ng OKC Thunder. No question sa opensa ng Thunder, sila ang number 1 team last season at umabot pa sa West Semifinals, and there's a chance na maulit nila ito sa tulong ni Alex Caruso. Bakit? Well, isa nga si Caruso sa mga two-way player sa liga na kahit si Coach Steve Kerr pinapabilib nito dahil sa kanyang lockdown defense. Kayang-kaya nga nitong bantayan ang superstar ng kanilang kalaban. At ngayon nga pong nasa OKC Thunder na siya, well, we can say so far na best fit ito kasama si SGA. Hamakin nyo, 6'7 si SGA at 6'6 naman si Caruso. Kayang-kaya nga nitong sabayan ang kahit sino man. Dahil na rin sa ganda ng game plan ng Thunder at mga bata pa, masasabi nating isa ang team nila sa kakatakutan na makalaban next season. Hindi dahil sa kanilang ginagawang move, kundi dahil na rin sa experience na nakuha nila this season. Complete package na nga po sa ngayon ang starting lineup ng Thunder with SGA, Caruso sa backcourt, Jalen Williams, Lu Dort, Chet Holmgren sa frontcourt. Speaking of Lu Dort, isa nga ito mga ka-one story sa magiging katulong ni Caruso sa defensive end. As of today, may hawak na silang dalawang best perimeter defender at ayon sa source, hindi pa sila tapos. Samantala, dito naman sa inalabas na trade proposal sa pagitan ng Golden State Warriors at Los Angeles Clippers. Ayon nga po si report ni Anthony Slater, isang Warrior insider ng The Athletic, wala ngang improvement ang contract negotiation ng Warriors at ng kampo ni Klay Thompson. Meaning, naniniwala siya na free agent na si Klay. Maliit na lamang ang tsansang ibigay pa ni Mike Dunleavy, ang general manager ng Warriors, ang hinihingi nitong 3-year contract. At eto na nga ang iginigiit ng mga fans ng Warriors dahil sa kabila ng ibinigay niyang contribution sa team within the past 10 years dahil sa isang struggle na regular season labang mabubuwag ang binuong dynasty ni Bob Myers. Pero ganun talaga, business is business. Nagpapakita na nga si Klay Thompson ng paglamya at pag-downfall ng laruan niya, lalo ang kanyang shooting percentage na talagang bumagsak this season. Kaya naman, ibang-iba ang trade proposal ngayon ang lumalabas at isa nga sa mga pinakamatunog ay ang trade sa pagitan nilang dalawa ni Paul George. As we all know, ayaw rin naman bigyan si Paul George ng max contract ng Clippers, and same thing, same scenario para kay Klay Thompson. Ayon nga sa report, pwede nga pong magbigay ng proposal ang Warriors sa Clippers na binubuo ni na Klay Thompson at Andrew Wiggins with multiple draft pick. Sa ganitong paraan, maeengganyo ang Clippers na makinig sa trade offer ng Warriors. Sa palagay nyo mga ka-one stories, ano ang masasabi nyo sa trade proposal na ito? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan.